Buenos dias a todos ustedes. Kalahati lamang ang takbo ng makina, Kapitan. Bakit hindi natin bilisan? Pag bumilis pa ay maglalagos na tayo sa palangyon, Gina. Mangyari wala ni isang maayos na lawa sa lupain ito. Lunas ay napakadali. At sa katotohanan ay di ko maisip kung bakit wala ni sino man ang nakaisip nito. Alalaong bagay magbukas ng bagong ilog sa pamamagitan ng paggawa ng kanal at sarhan ng dating ilog Pasig. Ngunit sa kukuha ng ibabayad sa mga manggagawa. Walang dapat ikabahala doon, Kustudyo, sapagkat ang mga bilanggo ang gagawa. Walang sapat na bilanggo. Kung gayo'y pilitin ng mga mamamayan, bata man o matanda. Kaguluhan lamang ang dudulot niyan. Mga kaguluhan? Basilio. Kapitan. Kumusta na nga pala ang itinatatag niyong akademya ng wikang Kastila? Mabuti naman po. Nakahanda na ang mga guro at ang paral ang gagamitin. Sa palagay ko hindi matutuloy yun dahil tutol si Padre Sibila. Ngunit niragaluhan na namin ng 2 kabayo ang Kapitang General at nangakong tutulungan niya kami. Saan naman kayo kukuha ng pera? Mag-aambag-ambag ang bawat isa sa amin at ang kagamitan ay ihandog ng mayamang si Makaraig. Mabuti kung gano'n. Sana'y magtagumpay kayo sa inyong plano. Bueno, mauna na ako. Tila nagkakatuwaan kayo. Maaari ba ako sumali sa inyo? Ayos lang po, Senyor Simon. Bueno, saluhan niyo muna ako uminom ng serbesa. Salamat, Senyor Simon. Ngunit hindi kami uminom ng alak. Hindi umiinom? Ika nga ni Padre Camora ay masama raw ang puro tubig yung iniinom. Sabihin mo rin kay Padre Camora na kung iinom siya ng tubig sa halip na alak ay mas ikabubuti ng lahat. Alam naman naming mga Pilipino na ang tawag sa amin ay tubig at sa mga Kastila naman ay apoy. At alam naman sana ng lahat na ang tubig ang siyang pumapatay sa apoy. Ganoon ba? Kailan naman mangyayari kababalaghang ito? Yan ay hindi kababalaghan, senyor, kundi batas ng kalikasan. Bueno, perdóname. Napakatapang mo sumagot kay Senyor Simon. Nakakapangilabot. Halos kinatatakutan ko. Mukhang namumukhaan ko ang taong yan. Siya ang tinatawag na kayumangging kardinal at matalik na kaibigan ng Kapitang General. Ganon ba? Mawalang galang na, Kapitan. Ngunit, nalalaman niyo ba kung saan banda ng lawa namatay ang isang ginoong nagngangalang Guevara o Ibarra nga ba yun? Ibarra, Ginoong Benzay. Siya nga pala, Kapitan. Asan nga ba si Crisostomo Ibarra? Ayon sa mga kawal, ngayon 13 taon na ang nakalipas simula nang mangyari yun. Ngayon, Kapitan, ang kanyang bangkay ay... Nakasama sa bangkay ng kanyang ama. Hindi ba isa rin siyang pilibustero? Yan ang tinatawag na napakamurang paglilibing. Hindi ba doon, Kustodyo? Sadyang hindi talaga magkakaroon ng marangal na libing sa mga pilibusterong katulad nila. Ama, si Huli. Kailan kaya siya makakapunta ng Maynila upang mag-aral? Kuya! Sa 1 taon. Magsaya ka na at mag-aral ka na sa Maynila katulad ng mga dalaga sa bayan. Talaga, Ama? Alam mo, Ama, iniisip niya si Basilio sa mga oras na ito. At ang pangako nito, napakasal sa kanya. Kuya! Magandang araw, Padre. Ano po ang dahilan at naparito kayo? Kailangan mo na magbayad ng buwis.
Ang buwis ay 200 piso. 200 piso? Ngunit yun napakalaki. Kung hindi magbabayad ay ibigay sa iba ang tungkulin sa paglililang dito. Ako naghirap na magtanim at magani dito. Ibinuhos ko ang pawis at dugo ko upang maiyawan sa hirap ang pamilya ko. Ngunit hindi sa'yo ang lupang nililinang mo. Akin ang lupang ito. Handa akong makipagsabin. May paglaban lamang karapatan namin. Kaya barbaridad, kunin ang anak at gawing gwardiya sivil. Babawi tayo, anak. 500 piso ang hinihingi ng aming pinuno, Binibini. Kundi, mamamatay ang iyong kapatid. Matagal na rin nang huling punta ko rito. Naalala ko pa ang lahat na nangyari. Sariwa pa ang lahat sa aking isip. Parang kailan lang ang mga sakit na sinapit ko. May tutulong po ba ako sa inyo, Ginoo? Anong ginagawa mo sa guba na to? Kung inyo pong magugunita, sa mismong bukid pong ito tayo nagtagpo, may 13 taon na nakakaraan. Sa palagay ko po, kayo pong nagandog sa akin ng isang pagkikiramay. Ikaliligaya ko kung ako po'y makakatulong naman po sa inyo. At sa tingin mo'y sino ako? Isang taong ipinagpapalagay kong napakadakila. Isang taong ipinagpapalagay ng lahat, maliban sa akin na patay na at ang tinamong kasawian ay labis kong ipinagdaramdam. Isang nakamamatay na lihim ang iyong nalaman. Isang lihim na maaari mong ikapahamak. Hindi mo ba naisip na dahil dito maaari kang masawi sa aking kamay? Totoo nga ako'y naparito may 13 taon na nakakaraan upang dakilain ng isang kaibigan na ipinaglaban ng karapatan ng mga Pilipino laban sa mapang-api. At ngayon nagbalik ako upang ipagpatuloy ang kanya nasimulan. Hindi ko akalain na ang lason na naiwan ay lubusan ng kumalat sa lipunan. At ang mga kabataan, wala nang ginawa kundi sumunod, magpaalipin, hindi pinakikinggan. Hindi, Ginoo Simon! Kung hindi dahil sa pag-aaral ng mga kabataan ng wikang kasila, ay hindi tayo pagkikinggan ng pamahalaan. At ang wikang ito ang magbubuklod ng tuluyan sa mga Pilipino. Isang pagkakamali, hindi kailanman ito magiging wikang pambansa. Aanhin natin ang wikang ito. Itatago lamang ng huwad na wikang ito ang ating mga karapatan, ang ating mga pagkatao. Ginoo Simon, mali ang iyong iniisip. At ano ang iyong mahita kung ikaw ay makakapagtapos? Makikita mo bang masaya ang iyong bayan? Makikita mo bang malaya ang mga tao? At ano? Iyon na lamang bang hahayaan ng iyong ina at kapatid na mabulok sa ilalim ng lupa na tinatapakan ng mga taong siya mismong pumatay sa kanila? Anong nais niyong gawin ko, Ginoo Simon? Kaya ko ba silang ipaglaban kayong ako mismo ay wala? Isa lamang akong hamak na estudyante. Wala sa buhay. Hindi maaaring hukayin ng aking ina at hiarap sa hukuman ng kanyang bangkay at pagkatapos ay magbintang ng kung sino-sinong Kastila. At ngayon nasa palad mo ang aking buhay. Basilio, tulungan mo ako pabagsakin ng pamahalaan. Pag-iisipan ko, Ginoo Simon. Ang mga lupon ng estudyante ay humihingi ng pahintulot upang makapagbukas ng isang akademiko ng wika Bastila. Huwag yung pahihintulutan yan, Gobernador General. Ekscelensya, ang namumuno sa kanila ay mga binatang radikal ng pananalig
Sa katunayan, isa sa namumuno ay ang estudyante ni Father Fernandez. Si Isugani ay isang mabuting estudyante. Sa palagay ko, ay dapat nating pagbigyan ng mga estudyante. Ano sa palagay mo, Ginoong Simon? Alalahanin niyo, General, na ang wika ay sa makapangyarihang sandata. Pobres estudiantes. Pobres estudiantes. Anong Quiroga? Kumusta? Senyor Simon, mahirap na ginegosyo. Anong mahirap? Iniligtas kita sa napakaraming opisyal na humihingi sa'yo ng pera. Pinautang ko sila upang hindi ka na maabala. Pero Senyor Simon, maraming may utang sa akin na di ko na nasingil. Wala din sila bigay resibo, kaya di mo na rin sila masisingil. Kung ganun, iharap mo sila sa akin. Quiroga, may papasok lang akong ilang kahon ng baril. Itago mo ito sa kamalig. Pero Senyor Simon, mapanganib yun. Huwag kang mag-alala, akong bahala. Naiintindihan mo ba ako, Quiroga? Siya. Pero, Senyor Simon, pag huli maraming tao, di ako sabit ha. Pasok mo na yan. Hoy! Akin ang lupang ito! Hindi! Wag! Wag! Sadyang wala na modo ang mga kabataan ngayon. Ikaw ang dahilan kung bakit nabigo ang balak naming magtatag ng Akademyang Wika ng Kastila. Oo nga, kaya dapat niyo ako pasalamatan. Pasalamatan? Balak niyo bang dagdagan ng 40 wika ang ating bansa? Hindi tayo magkakaintindihan yan. Wala sa ayos yan. Paglaganap ng wikang Kastila, lalo tayong mapapalapit sa pamahalaan at lalo tayong magkakaintindihan. Dahil sa iyong ginawa, para mo na ring hinarangan ng pag-unlad ng ating bansa sa susunod pang 100 taon. Isang malaking kamalian. Anong balak niyong gawin? Patayin ang inyong katauhan? Ipaubaya inyong utak sa ibang pag-iisip? Lalo lang kayo magiging pilay at pipi. Ano ang inyong ibig sabihin? Ang wika ay salamin ng kaluluwa. Kapag naalis yan ay wala ng karangalan. Ang bansa ay maaaring mamatay. May punto kayo, Senyor Simon. Ngunit hindi natin maaaring talikuran ng buong daigdig. Kailangan nating matutunan ng wikang Kastila upang tayo magkaunawaan. Kung ganyan ang inyong iniisip ay habang buhay kayo nakagapos sa kapangyarihan ng Espanya na walang kalayahan. Iyan ang inyong paniniwala. Subalit sa pamamagitan ng pagwawalang buhay, hindi nyo kami mapipigilan. Bubuhayin namin ang mga balak namin, hindi nyo kami mapipigilan. Sapagkat nasa amin ang batas at kami nasa matuwid. Ginoong Simon, Kumusta na si Kapitan Tiago? mahina na ang pulso. Wala nang ganang kumain. Kumalat na ng tuluyan ng lason sa kanyang buong katawan. Ano po ang naparito nyo dito, Ginoong Simon? Naparito ako para sa dalawang bagay. Ang kamatayan mo o ang iyong kinabukasan. Sa panig ng umaapi o sa panig ng inaapi. Sa panig ng umaapi o sa panig ng inaapi? Hindi ko alam. Magpasya ka. Kailangan mo na magdesisyon. Sa ilang oras lang ay magsisimula ng himagsikan. At bukas, wala na ang universidad. Wala na mag-aaral. At wala na maghihirap. Ang pag-iimagsik ay pagpapatiwakal. Paghihimagsik lang ang tanging pag-asa. Hindi, Don Simon. Ang pag-asa ay nasa karunungan, sapagkat ang karunungan ng siyang walang paglipas.
pananalig sa karunungan, at salitang pag-ibig sa bayan ay magkakaroon na ng kahulugan. Nawalan ka na ng prinsipyo at pansariling katauhan. Nakikita kong ikaw hindi isang Pilipino, kundi bosabos ng Espanya. Hindi yan totoo! Sige, alang-alang sa alaala ni Elias, maaari mong punuan ng isang hukbo at lusubin ng Santa Clara. At kukunin ng isang taong tangi ikaw lang ang nakakilala. Bukod kay Kapitan Tiago, si Maria Clara. Huli na kayo. Anong ibig mo sabihin? Si Maria Clara ay patay na. Hindi. Paano nangyari to? Ika-6 ng hapon nang siya'y namatay. Naparoon ako sa kumbento upang magipalita at nang sabihin nila sa akin ang lahat. Pagkabalik ko, isang liham ang pinahabot kay Kapitan Tiago. Para sa nalalapit na kasal ng anak ni Don Pilares Excelente, para kay Juanito. at kay Paulita. Ginoong Simon. Isa akong masamang anak at kapatid, Ginoong Simon. Nakalimutan kong pinatay ang aking kapatid at pinahirapan ang aking ina. Noong himagsikay, hindi ako nakialam at sila'y nabigo. Ngayon pinaparusahan na ako ng Diyos. Wala na akong nararamdaman, kung hindi galit at paghiganti. Ngayon handa na ako. Handa na akong ipagtanggol ang ating bayan. Ba't naparito ka? Naparito ako upang hingin ng iyong kapatawaran at iabot ang aking pagkikiramay. Hindi ko alam, sa gabing iyon, Sa gabing iyon namatay ang aking pinakamamahal. Nabigo na rin ang kilusan dahil sa akin. Urong-sulong ang aking pagdedesisyon dahil ako'y umiibig pa nun. At ngayon patay na ang aking puso. Wala nang dahilan para umatras. naparito ako upang tumulong kasama ang aking sandataang kamalig. Kung gayo'y samahan niyo ko. Isang lampara? Para saan yan? Dinamita! Oo, ngunit hindi ito basta-basta dinamita. Ito ang kasawiyang naimbak ng mga kagagawang walang katwiran at mapangapi. Anong ibig mo sabihin? Sa makalawa, ikakasal ang anak ni Don Pilares. Magkakaroon ng pista sa gabing iyon. At ang lamparang ito ang magbibigay ng liwanag. Ngunit pansamantala lang. At sa oras na ayusin ang miksa ng lampara, sasabog ang bomba. Makakarinig ng pagsabog ang Pilipinas. At pagkarinig ng putok, ang mga inalipin ng pamalan ay lalabas at magkikisama sa atin. Kung gayon, hindi nyo na pala ako kailangan. Iba ang iyong gagawin. Pamumunuan mo ang iba at pupunta kayo sa bahay ni Quiroga. Dahil doon nakaimbak ang mga pulbura at baril. Mamamatay ang lahat ng mahina at lahat ng hindi handa. Lahat, kahit na mga walang laban. Mga Indio, Mestizo, Inchik, at mga Kastilang Duwag. Kailangan natin magsimulang muli. Mula sa dugong dadanak, muling sisibol ang bagong lahi. Isang bagong lipunan na kahit kailanman ay di magpapaapig. Mabuhay ang mga Pilipino! Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.
Akala ko hindi ka na makakarating. Ito ang handog ko para sa bagong kasal. Isang lampara. Excelente. Napakagandang lampara. Maring niyo ba itong gamitin? Salamat. Walang anuman. Kung inyong mararapatin, ako'y aalis na. Sapagkat may dadaluhan pa akong panyaya galing sa aking kaibigan. General, Padre Salvi, Juanito, Padre Camora, Pinoong Bensay. Magandang gabi sa inyong lahat. Adios. Nakasunod dito. Dani Tesel Paris. Crisostomo Ibarra. Isang biro lang ito. Isang masamang biro. Isang magbabanta mo lang sa taong matagal ng namayapa. Crisostomo Ibarra, siya ang nagsulat ito. Imposible. Ito ang tunay na nagdating Crisostomo Ibarra. Patay na tayong lahat. Walang kwentang ganito. Wala tayong dapat ipangamba. Tuloy ang kasiyahan. Hindi kaya gusto niya tayong patayin lahat? Padre Salvi, pakitaas na lang ang isa. Isang magnanakaw. Hindi na magtinakaw! Ang lamparang yun ay isang dinamita. Buhay nga si Crisostomo Ibarra. Marahil ay nagmamasdan niya ang aming mga biro. Marahil ay ganun na nga. Ito'y bahagi ng kanyang plano. Paano siya nabuhay? At anong kaya nila ni Simon? Simon ay si Crisostomo Ibarra. Isang taksid! Hanapin ang Simon na yan at patayin! O Diyos ko, bakit ako nabigo? Bakit ninyo ako pinabayaan? Wala na si Maria Clara. Wala na rin akong dahilan upang mabuhay. Simon! Buti naman nagising ka na, Ginoong Simon. Ayos lang ba ang iyong pakiramdam? Wala ito, Padre. Mawawala na rin ang lahat. Anumang oras ngayon ay tatalab na ang lasong ininom ko. Diyos ko! Huwag ka matakot, Padre. Nais ko sabihin sa inyo ang aking lihim. Gusto ko pong maumpisal sa inyo, Padre. Ngunit,
Bago yan, sabihin niyo muna sa akin kung totoo po bang may Diyos. Meron, anak. Kahit saan tayo magtungo ay nariyan ng Diyos. Katwiran, bakit hindi niya ako tinutulungan? Padre, ayoko mamatay na may dalang kasamaan. Ako si Crisostomo Ibarra, ang dating inakala nilang patay na. Nag-aral ako sa Europa at bumalik dito upang ipagtanggol ang mga naaapi. Ngunit kami ay nabigo. Patawarin ka ng Diyos, anak. Siya ang sumira sa inyong mga binabalak. Sundin natin ang kanyang kagustuhan. Sa palagay niyo po ba, Diyos ang nagkaloob ng lahat ng ito? Walang makakasagot sa kanyang katwiran. Ngunit, dapat niyong malaman na ang Diyos ang katwiran. Marahil ay sapagkat pinili niyo ang paraang hindi niya gusto. Anong ibig niyo sabihin? Ang karangalang iligtas. Ang isang bayan ay hindi kakampi ng isang katulong sa pagpapahirap sa kanya. Kung balang araw ay magiging malaya ang ating bayan, ay hindi dahil sa mga masamang hilig at pagkakasala. Ang kaligtasan ay may kahulugang kabanalan, at ang kabanalan ay pagtitiis at paghihinagpis. Iniisip ba ng Diyos na iyon ang kalayaan ng ating bayan? Bago nating hangaring makamit ang kalayaan, ay kailangan muna nating patunayan sa ating mga puso na tayo handa na sa pagsasarili. Sa kalayaan, kailangan natin makipaglaban. Kung walang dakilang hangarin ang isang revolusyon, magtagumpay man ay isa pa rin itong kabiguan. Ano ang halaga ng kalayaan kung ang mga alipin sa ngayon ay siya rin maghahari-harian? Maraming salamat, Padre. Malibing kanawa sa kalaliman ng dagat. Ngunit, kung kakailanganin ka ng tao para sa isang marangal na hangarin, ipahintulot ng Diyos na matuklasan ka sa sinapupunan ng alon. Pansamantala, dyan ka muna. Hindi makapagbabaluktot ng katwiran, hindi mag-uudyok ng kasakiman. Di ko sana binitawan ang iyong mga kamay, at sa paglipas ng taon ako sa'yo ay sumabay. Alalayan at masamahan ka sa huli, yan ay di ko ginawa. Nung ikaw ay akin pa. Pagising sa umaga, diretso sa banyo, naligo ng maaga, nilakasan ang radyo, habang pinili ang paborito kong damit na ginamit ko nung tayo'y magkakasal. Lumabas ng bahay, tingala sa langit, kahit na tulala ay mahinang inaawit sa aking sarili ang himig na narinig. Pagkaambag-ambag ang bawat isa sa amin, at ang kagamitan ay iyato ng mayamang sa makarating. Di ko sana binitawan ang iyong mga kamay, at sa paglipas ng taon ako sa'yo ay sumabay. Alalayan at masamahan ka sa huli, yan ay di ko nagawa. Ikaw ay aking pa. Okay na ito. Tunay nang galing ako sa manggagamot. Bus ka pa. Sa bagay di aabot, kahit nalaman ay di naman ako galit. Ibinaling sa dami ng naalala. Tanong ko sa akin,
ng mabuti, magbebenta ng mura. Ibali na kung maluti, huwag kang mag-aalala. Yun na lamang bang hahayaan na ngunit dapat di ka natatapang. Bahala na kung mahuli akong sasapihin ang lahat ng gusto kong sabihin. Lulusungin ang lahat ng gusto kong sisirin. Mailap na kasagot ay aking hahanapin ng mga mahal sa buhay ko ay aking gayakapin. Lumuhod sa ama, tumingala na ang maling nagawa mo. Baliwala ang paalam, may isang malungkot na salita. Lalo na kung marami ka pang hindi nagawa. Kaya sabihin mo mahal mo siya bago mahuli ang lahat. Galagalang mo ang dila kagat, tapos bumalik sa umpisa para lang humina lahat at marinig mo ang tama. Tapat dahil ang buhay natin ay hirap. Di alam kung kailan o kung gano'ng kaisi ang panahong nakalaon. Buhay natin ay hirap, yan ay dapat mong alam. Dahil ang kahapoy di na natin pwedeng balikan. Di ko sana binitawan ang iyong mga kamay. At sa paglipas ng taon ako sa'yo ay sumabay. Alalayan at Anak ng Espiritu Santo. Yan ang Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Di ko sana